Magkakausap natin si Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Coast Guard Station Commander sa Bataan. Magandang tanghali po sa inyo, Lieutenant. Yes, good afternoon po, Ma'am Sherry. Opo. Sir, nakakatatlong barko na po yung binabantayan sa Bataan dahil po sa oil spill. Kung hindi po lumubog, sumadsad, ano po ba ang nagiging problema? Let's bear in mind na ito pong mga aksidenteng ito ay naganap noong kasasagan po mga bagyong Priya at ang din poilipas ng Habagat. Pero ito pong huli, ngayon lamang po. I know, ma'am, na-report po namin yan noong 23 ng July po, immediately po upon the receipt of information. Ni-report po agad natin ito. It just so happened na ang lakas po ng agos at ang weather condition po ay hindi conducive for rescue operation or any operation within the area because of the onslaught po nitong bagyong Karina and lakas po ng Habagat. Okay. Pero bago po maglayag, paano tinitiyak ng PCG Bataan na nakapasa po sa safety standards, rules, and then regulations yung isang barko bago po payagan na pumalaot? Yes, ma'am, no? We are conducting po yung tinatawag po nating pre-departure inspection or yung TDI po. We are checking all the necessary documents, safety documents, which is certified by Marina. Ang motor tanker Terra Nova po ay pumasa po sa ganitong pagsusuri. At nung pong mga araw na yon na inisyuhan po ng pre-departure inspection ang Marina at ng Master's Declaration of Safety Departure, ang barkong lumubog na Terra Nova, ay wala pong gale, wala pong tropical cyclone warning signal noong mga panahong iyon. Ito naman pong dalawang barko na ang isa ay lumubog, motor tanker Jason Bradley, at isa naman po ay sumadsad. Yung motor tanker Jason Bradley ay nakaangkorahe po initially dito po sa may area ng Alice Asin, Mariveles, Bataan, because of the unfavorable weather condition. Ito po ay natangay at umabot po sa may area ng Cabcaben, Mariveles, kung saan po ito nasadlak sa kanyang pagkakalubog. While po itong si Merol and the Merola 1 ay hindi po nagpaalam na umalis po sa Navotas. Okay. So yun po talagang may malaki po ang pananagutan nun. May violations po yun. Well, definitely, ma'am. Talaga pong may violation yun. Ang intention po ng Philippine Coast Guard muna ngayon ay mag-focus dito po sa ating concern na oil spill at paghahanda para po makatutok tayo lahat po ng ating logistical resources ay maibuhos po natin dito po sa lumubog na motor tanker Terra Nova. And then hence after that po, ngayon po actually nagbubuo na po tayo ng team para po mag-conduct ng marine casualty investigation. Sir, also, kanina po nabanggit nyo na nagkaroon naman, nabigyan ng clearance po itong MT Terra Nova dahil walang tropical cyclone warning signal. Pero the thing is, with Habagat alone, yung pong Habagat lang, masama na rin po yung panahon. Tama po kayo dyan, no? Kaya po magkakandak po ng investigasyon ang Philippine Coast Guard. At kung na mapapag-alaman ng ating mga kasamahan ay nagkamali ng kanilang assessment, ay marapatan pong ipapataw natin yung nararapat na parusa sa ating mga tauhan. Okay. Ano na po ang update? Mukhang natatagalan po yung siphoning dito po sa MT Terra Nova. Sinasabi ay may bago na naman kailangan pong gawin. Ano na po ang ginagawa dun sa lumubog na tanker, Lieutenant Commander Encina? Yes, ma'am. Ang proseso pong ito ay hindi simple. We want to make sure na yung pong gagawin na salvage operation, siphoning procedure, will be in accordance and risk calculated po. As much as possible, tayo po ay maingat sa pagkakandak ng mga ganitong proseso sapagkat tayo po ay kapag nagkamali, magsisisi po tayong lahat. So, ang ginagawa po natin dito
ay nagplaplano po tayo ng maigi, chinecheck po natin yung kanilang mga procedure. Actually po, we also involve yung pong other expert all over the world. So nag-invite na rin po tayo niyan para po ma-check, ma-verify, ma-ensure lang po natin yung pong ating mga plano at methodologies ay safe and secure po before po natin i-conduct itong salvage operation. Okay. Sir, doon po sa tatlong nanganganib nga po na magkalat ng oil spill, okay, so far contained na po itong kay MT Terra Nova. Kamusta po yung MV Mirola 1 at yung Jason Bradley? Ma'am, yung pong kay motor tanker Jason Bradley, meron po siyang 5,500 na diesel oil sa kanya as considered to be a operational consumption po ni Motor Bradley. Ngayon po, as we speak, nandun na po yung tugboat in the jurisdiction na pinaglubugan ni motor tanker Bradley para po maghanda sa pagsasiphon po nitong 5,000 diesel oil. Meron din po tayong nakabaang doon na oil spill boom kung sakasaka rin na magkaroon ng maliitang pag-leak. Agaran po, pagka-receive po natin ng information ahead, nag-conduct po ang Philippine Coast Guard Special Operation Group divers po natin ng sealing ng mga possible pipes po na pwedeng lumabas. Ito po mga diesel na ito. Ay, kamusta naman po itong MV Mirola 1? Ma'am, as we speak, we've deployed a particular vessel po ng Philippine Coast Guard. Inimbitahan din po natin ang Department of Environment and Natural Resources para po makatuwang natin sa pagkakandak ng clean up in the coast po dun sa mga naabot po ng oil spill nitong motor vessel Mirola. As of the moment, as per record po natin and observation, meron po itong dalawang drum na laman na heavy fuel oil. At the same time, as per the owner naman po, meron pong 3,000 liters na diesel oil. So ngayon po, nagkakandak po tayo ng manual scooping ng pong mga langis sa loob po ng cargo niya. At the same time, yung pong ating tinatawag na pag-stretch po nitong mga spills po sa coastal areas. So, ang pinakamalaking challenge po talaga yung sitwasyon ngayon ng MT Terra Nova. Sir, napaulat po na tutulong daw sa salvage operation sa lumubog na MT Terra Nova ang United States Coast Guard at ang National Oceanic and Atmospheric Administration. Kailan po dadating ang mga tauhan nila at ano po ba yung assistance na ibibigay nila sa atin? Tama po yan, Ma'am Cherry, nakipag-ugnayan po tayo sa ating mga katuwang sa ganitong adhikain, particularly in the prevention of marine pollution. Ang United States Coast Guard po and the NOAA will be arriving here po on 5 ng August, and they will be providing their expert judgment and their mga techniques possibly to address this oil spill. Kamusta po yung coordination and cooperation noong mga may-ari po nitong mga lumubog na tanker? Actually, ma'am, nakipag-ugnayan na rin naman po sila. The reason why hindi po agad nai-report kasi natakot po sila. At ito po ay magiging kasangkapan natin. Magdagamitin natin sa ikakandak natin na investigation. Ano po? Kaya naman po ay nakahanap na rin po ng kanilang mga respective na salvors para po mag-conduct ng mga salvage operation. So tuloy-tuloy lang po tayo. Marami pong salamat sa inyong oras. Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Coast Guard Station Commander sa Bataan. Magandang tanghali po.